Kada kinsenas, may sweldo. Pero tanong, bakit parang mas mabilis pa ring maubos kaysa dumating? Kung ikaw ay breadwinner, magulang, o simpleng empleyado na sumusweldo kada kinsenas, pakinggan mo muna to bago ka mag-skip. I-like mo agad ang video na to kung naranasan mo ng magbilang ng araw bago ang susunod na sweldo. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na pang Pinoy family, totoo, practical, at diretso sa punto. Sa video na to, pag-uusapan natin ang top 3 mali ng mga sumusweldo kada kinsenas, mga maling akala at gawain na akala mo normal lang pero tahimik na nagpapahirap sa buong pamilya. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, ito ay tungkol sa pagiging handa. Kung gusto mong mas humaba ang sweldo at mas gumaan ang buhay pamilya, simulan na natin. Una, ginagastos lahat sa unang araw ng sweldo. Sa unang araw ng sweldo, parang may biglang gumaan sa dibdib. May tunog ang notifikasyon, may pumasok na pera. At sa loob lang ng ilang oras, parang may fiesta sa isip. Bayad agad ng utang, grocery ng sobra, kain sa labas para makabawi sa pagod. Bili ng mga bagay na matagal ng gusto. Walang masama rito, natural lang, pinaghirapan mo yan. Pero dito nagsisimula ang tahimik na problema. Kapag ginastos mo agad ang malaking bahagi ng sweldo sa unang araw, ang natitirang mga araw ng kinsenas ay nagiging survival mode. May tawag dito sa finance, cash flow imbalance. Ang cash flow imbalance ay kapag mabilis lumalabas ang pera kaysa sa haba ng panahong dapat nitong tustusan. Sa madaling salita, isang araw ng gastos, 15 araw ng tiis. Habang lumilipas ang mga araw, napipilitan kang manghiram, magtipid ng sobra o mag-adjust sa paraan na mas masakit kaysa sa una. Maraming pamilyang Pilipino ang nahuhulog sa ganitong cycle, hindi dahil wala silang disiplina, kundi dahil walang timing strategy. Ang timing strategy ay ang plano kung kailan at gaano karaming pera ang dapat ilabas sa bawat linggo o araw. Kapag wala nito, emosyon ang nagdidikta ng gastos, hindi pangangailangan. Ang sweldo na ginastos lahat sa unang araw ay parang tubig na binuhos sa buhangin. Mabilis mawala. Walang naiwan para sa susunod. At kapag dumating ang ikalawang linggo, ang tanong ay hindi na ano ang bibilhin, kundi paano ko tatapusin ang mga natitirang araw. Dito mo makikita na hindi lang halaga ng sweldo ang mahalaga, kundi kung gaano ito pinapatagal. Dahil ang perang marunong tumagal, kahit hindi malaki, kayang sumalba sa buong kinsenas. Ikalawa, walang hiwalay na budget kada kinsenas. Maraming sumusweldo kada kinsenas ang tinitingnan ang pera bilang isang buo. Parang iisang lagayan lang, pasok ang sweldo, labas ang gastos. Sa unang tingin, parang simple. Pero sa totoong buhay, dito nagsisimula ang gulo. Kapag walang hiwalay na budget kada kinsenas, hindi mo alam kung alin ang para sa unang 15 araw at alin ang para sa susunod. Ang nangyayari, nagagamit mo agad ang perang nakalaan sana para sa ikalawang kinsenas, kahit hindi mo sinasadya. May tawag dito sa personal finance, budget blindness. Ang budget blindness ay kapag hindi mo na namamalayan kung saan napupunta ang pera dahil wala kang malinaw na hati o limit. Sa simula, okay pa, pero habang papalapit ang susunod na sweldo, napapansin mong parang may kulang. Biglang tipid, biglang utang, biglang adjust. Hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil kulang ang structure. Ang structure ay simpleng paghahati ng pera ayon sa panahon at pangangailangan. Hindi kailangan komplikado, kailangan lang malinaw. Kapag may hiwalay na budget kada kinsenas, alam mo kung hanggang saan ka lang pwede gumastos sa bawat linggo. May limitasyon, may guide. Pero kapag wala, ang pera ang nauuna at ikaw ang humahabol. Maraming pamilyang Pilipino ang napapagod hindi dahil maliit ang sweldo, kundi dahil walang malinaw na paghahati. At kapag dumating ang ikalawang kinsenas na halos ubos na ang pera, doon mo mararamdaman na ang problema ay hindi ang sweldo, kundi ang kawalan ng hiwalay na plano. Dahil ang perang may malinaw na hati, mas madaling bantayan. At ang perang binabantayan, mas tumatagal. Ikatlo,
walang inilalaan kahit maliit para sa emergency. May mga gastos na inaasahan, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe. Handa ka roon, pero ang emergency hindi nagpapaalam. Isang biglaang lagnat, isang nasirang appliance, isang araw na hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho, at dito nahuhuli ang maraming sumusweldo kada kinsenas, walang inilalaan kahit maliit para sa emergency. Ang emergency fund ay perang nakatabi para sa biglaang problema na hindi mo kayang i-delay. Hindi ito luho, hindi ito bonus, ito ang safety net ng pamilya. Pero sa maraming pamilyang Pilipino, ang sweldo ay may assignment na agad bago pa man dumating. Lahat may pupuntahan, walang natitira. Kaya kapag may emergency, utang agad ang solusyon. May tawag dito sa finance, reactive spending. Ang reactive spending ay paggastos dahil napilitan ka, hindi dahil pinaghandaan mo. At kapag reactive ka palagi, laging mas mahal ang bayad, interest, penalties, at stress. Ang mas masakit, kahit maliit lang sana ang problema, nagiging malaki dahil wala kang buffer. Ang buffer ay reserbang pera na sumasalo sa biglaang gastos para hindi ka madapa. Kapag wala nito, isang problema lang ang pagitan ng maayos na buhay at kaguluhan. Maraming nagsasabi, wala talaga akong extra. Pero ang totoo, hindi kailangan malaki. Kahit maliit na halaga kada sweldo, kapag tuloy-tuloy, nagiging sandalan. Hindi mo namamalayan, habang ang iba ay nagpapanik sa emergency, ikaw ay kalmado. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil pinaghandaan mo. At sa mundong puno ng hindi inaasahan, ang pamilyang may kahit maliit na emergency fund ay pamilyang may konting kapayapaan ng isip. Closing remarks. Kung may isang bagay kang dapat tandaan sa video na to, ito yon. Hindi ang sweldo ang problema, kung paano ito hinahati at ginagamit. Kada kinsenas, may choice ka. Ubusin ngayon o ayusin para sa buong buwan. I-like mo ang video na to kung may kahit isang mali dito na nakita mo rin sa sarili mo o sa pamilya mo. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng content na makakatulong hindi lang sa'yo, kundi sa buong pamilyang Pilipino. Tandaan mo, ang sweldo na marunong hatiin ay sweldong marunong tumagal. At ang pamilyang may plano, mas tahimik ang tulog sa gabi. Kita-kits sa susunod na video.